Happy Sunday. I'm even more grateful to be able to worship with the KOD LFS mission team from South Korea together. Thank you for the praise the Lord. Okay. Today is the first Sunday of 2024, right? Yeah, it's a blessing to all of you, the SF family, who started the first Sunday with worship at this church. Amen? Yeah, amen. Yeah, God will lead us whole 2024, okay? Yeah, we believe that. Starting in 2024, the pastor, I want to introduce our new associate pastor. Yeah. Starting in 2024, the Pastor Cholo will serve as an associate pastor of our church, SF Church. And he will serve as in charge of the YP and Action Ministry. Yeah. Okay, so please pray that the love of Jesus Christ and the kingdom of God and His will may be spread to this church and all of us through Pastor Cholo. Amen? Amen. 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 So I asked him to preach as starting his ministry in this church officially. So when he comes on the stage, please welcome the pastor with special applause. Amen. 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 Yeah, keep playing. Magandang hapon po. All glory belongs to God. Yan po, ang lahat ng papuri, pagpapasalamat, pagsamba ay hindi po sa atin, kundi para sa Panginoon. Amen? Para sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Nagpupuri at nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat muli po tayong nagkasama-sama sa araw na ito. At para tayo po ay patuloy na hanapin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, sama-sama tayong lumago, sama-sama tayong maglingkod, sama-sama tayong mabigyan natin, maibalik natin sa Panginoon ang papuri at pagsamba sa mamamagitan po ng ating mga buhay. Amen. At Happy New Year po sa inyong lahat. At sa hapon na to ay lubos po ako nagpapasalamat sa Diyos sapagkat muli tayo nagkaroon ng pagkakataon na tayo po ay mayroong napakagandang pribilehiyo na umpisahan natin ang taon na ito ng 2024 na ang iniisip natin ay paano ko ba paglilingkuran ng Panginoong Jesucristo? Paano ko ba maibibigay ang aking buhay sa Panginoon? At maraming dahilan para po tayo ay magpasalamat sa Diyos sa nakalipas na mga taon at lalong-lalo sa nakalipas na taon ng 2023. Siguro masasabi ninyo na pwede nating sabihin na thank God sapagkat sa iyong kabutihan, salamat sa Diyos sa iyong katapatan sa aking buhay, salamat sa Diyos sa ikaw po ay hindi nagkulang sa aking buhay. God has been so good. God has been so faithful in my life, in my family. So pwede nating sabihin ninyo, mga mahal na kapatid. Pero alam niyo po ba, higit sa lahat, kung bakit, isa sa mga reason kung bakit dapat tayo magpasalamat sa Panginoon sapagkat sa araw na ito, we started this year worshiping God together. Amen? At meron tayong pribilehiyo. This is a great privilege at wag nating sasayangin yung pribilehiyo na yon na binigay sa atin ng Panginoon na tayo ay makapagpupuri sa Kanya. Kaya nga sa bawat bahagi ng ating pagsamba, magmula pa lamang dun sa opening song, sa ating pagbibigay sa Panginoon, sa ating worship, pakikinig ng salita ng Diyos, lahat ng yan ay bahagi ng pagsamba natin sa Panginoon. At dahil ko pong hamunin kayo na wag po ninyong mamimiss ang bawat bahagi ng ating pagsamba. Maging bahagi kayo, maging part kayo ng pagsamba natin sa Diyos. At higit sa lahat, yung ating puso, ating buhay, and every time na narito tayo sa presensya ng Panginoon, nandito tayo sa bahay-sambahang ito,
Kailangan ibigay natin ang ating buong puso, ang ating buong buhay, ang ating physical na katawan as worship to God. Ang ating puso, sabi po ng salita ng Diyos sa Roma chapter 12, sabi roon, offer your bodies as living sacrifice, pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Kaya maging ating mga katawan, ating mga physical na katawan, when we come together, when we come in the presence of God, this is actually our worship to the Lord. Kaya wag na wag po nating imimiss yung pagkakataon na tayo po ay nagiging bahagi ng pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Hallelujah. 2024, nasa ano pa lamang po tayo, January 7, this is our 7th day of the year 2024. Ibig sabihin, marami pang mga pwedeng mangyari bukas, sa susunod na araw, next week, next month, sa mga susunod pa ng mga buwan. Maraming pwedeng mangyari. At hindi po natin alam kung ano po yung mga pwedeng mangyari sa ating mga sa hinaharap natin o sa kinabukasan natin. Pero one thing is for sure, God is always with us. Amen po ba? Ang Diyos ay kasama natin, ang Diyos ang gumagabay sa atin. Kaya ang tanong po natin, paano natin naharapin ang bagong taon? How are we going to face the new year, 2024? Sa ating mga pansarili, sa ating individual life, how are we going to face challenges, difficulties in our lives in the coming year? Or mismo sa 2024, paano natin ito harapin? Paano tayo magiging matagumpay na Kristiyano, na lingkod ng Diyos? As a church, paano tayo magiging matagumpay? As a family, sa inyo pong mga sariling mga pamilya, paano po tayo magiging matagumpay? Ang susi po sa pagiging matagumpay sa ating buhay, individually, personally, as a family, as a church, ay wala pong iba kundi nakasalalay sa gabay ng Diyos. Guidance of God. Kaya sa hapon na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang ating topic ay Living by God's Guidance o pamumuhay ng ayon o sa pamamagitan ng paggabay ng Diyos. So mandali tayong manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon, pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo po kaming lahat. Buksan mo po ang puso at isipan ng bawat isa sa amin. Maging handa kaming tanggapin ang bawat salitang ibabahagi mo sa amin po, Panginoon, sa hapon na ito. Hindi po kami lalabas sa simbahang ito, sa lugar na ito, na hindi po namin nadama ang iyong presensya, na hindi po namin natamo ang mga pagpapala mo mula sa iyo pong mga salita. Salamat po, Diyos, sa pagkilos mo. Salamat po sa iyong mga salita. Malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay sa pagkakataong ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pagpapasalamat, lahat ng pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Living by God's guidance. Pamumuhay o mamuhay sa pamamagitan ng gabay ng Diyos. Tanong ko po sa inyo mga kapatid, ito po ay makikita natin dito sa Exodus chapter 13, 21 to 22. At mayroon pa pong actually ay yung pinaka Bible verse natin. Nais kong basahin sa inyo. Dito po sa Exodus chapter 13, 21 to 20. Sabi, The Lord was going before them in a pillar of cloud by day to lead them on the way, and in a pillar of fire by night to give them light, that they might travel by day and by night. He did not take away the pillar of cloud by day, nor the pillar of fire by night from before the people, although they were, ayan po. So, ito pong kwento na to, mga mahal na kapatid, ay makikita natin yan sa Exodus. Sa panahon na right after God commanded Moses to go to Egypt. Kasi yung bansang Israel, they were under slavery, they were under bondage of Egyptian Empire. Okay? So, sa napakahabang panahon, for about 430 years, sila po ay
under slavery ng Egyptian Empire. Yung pong bayan ng Israel. Then, dumating ang pagkakataon na sila po ay humihingi ng tawag ng tulong sa Diyos. They cried out day and night and they said, Lord, help us. Lord, remember your covenant to your servant Abraham. And because of the Israelites, they were crying before the Lord. God heard their prayer. Narinig po ng Diyos ang panawagan, ang pag-iyak ng mga Israelitas. At sa pamamagitan noon ay God raised up Moses. Tinawag ng Diyos si Moses, ang kanyang servant, at isinugo niya sa Ehipto. Sabi ng Panginoon kay Moses, I am sending you to Egypt. I am sending you to Pharaoh. At nais ko na i-lead mo ang aking bayan, ang bansang Israel. The people of God, the chosen nation of Israel. I want you to lead them so that they can worship me in the wilderness. So una, sa umpisa pa lamang, ang si Moses ay tumanggi sa Diyos. Actually, ayaw niyang sundin ang utos sa kanya ng Panginoon. Pero hindi tumagal ay nakumbins po siya ng Diyos. Nakumbins po siya ni Yahweh. Pumunta po siya doon sa Egypt. At mahabang kwento, mga mahal na kapatid. Actually, ayaw pumayag po ni Pharaoh na sila po ay ayaw payagan ng Pharaoh na umalis ang bansang Israel sa Ehipto. Kasi pag wala na ang mga Israelites sa Egypt, wala na silang magiging alipin. Wala nang magpapatuloy na gawin yung mga ipinagagawa sa kanila. So, nung umpisa, ayaw ni Pharaoh. Pero di lumaon, di nagtagal, ang bayan ng Israel ay nakaalis sa bansang Ehipto. And when they were in the wilderness, mga mahal na kapatid, God provided them pillar of fire and pillar of clouds. Now, ano po yung purpose po nun? Sa oras sa gabi, meron po binibigyan sila ng Panginoon, nagpo-provide ang Panginoon ng pillar of fire. Para sila po ay hindi giginawin at meron din po silang gabay. So, kahit saan magpunta ang bansang Israel, ang mga bayan, ang bayan ng Israel, yung mga Israelitas, kahit saan sila magtungo, nandoon nakasunod po yung pillars of fire. Sinusundan sila, binibigyan sila ng tanglaw, binibigyan sila ng liwanag. At gayon din naman kapag sa panahon ng mainit ang sikat ng araw, meron po silang pillar of cloud, nagsisilbing lilim sa kanila upang hindi po sila sobrang mainitan. No? Ibig sabihin, oras-oras, araw at gabi, naroon po ang pillar of fire and pillar of cloud na provided ng Diyos sa bayan ng Israel. Bakit po ganon? Upang sila po ay makapaglakbay ng maayos. So yung pong pillar of fire and pillar of cloud, ang kanyang purpose is to guide the Israelites, to guide the nation of Israel. Sa ating panahon, mga mahal na kapatid, sa kasalukuyang buhay natin, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tanglaw. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin o nagpo-provide sa atin ng tamang gabay. No? Para magtagumpay tayo sa ating buhay. Para maitama natin ang ating direksyon. Without the guidance of God, lahat tayo ay namumuhay na parang bulag. Namumuhay tayo na hindi natin alam ang ating nilalakbay. Hindi natin alam ang ating nilalakaran. Kapag wala tayong gabay, maaaring mabigo tayo, madapa tayo, hindi na tayo makatayo. Bakit? Sapagkat pag namumuhay tayo sa sarili nating kaparaanan. But because of God's guidance, dahil mahal tayo ng Panginoon, ipoprovide ng Diyos sa atin ang tamang paggabay. Amen po ba? Now, this is the question here. Who or what is guiding your life? Napaka-importanting tanong po ito, no? Para sa ating lahat. Who or what is guiding your life? Natanong nyo na po ba sa inyong mga sarili yan? Have you ever asked this question yourself? Tinanong nyo po ba yun sa inyong mga sarili? Sino ba o ano ba ang gumagabay sa inyong mga buhay? It's a very important question because whatever or whoever we depend upon for direction determines our thinking, our attitudes, wishes, desires, and ways.
Kapag ang pinagkukuhaan natin ng ating mga gabay ay mga maling impormasyon o maling mga bagay, ang resulta din po nito ay mali. For example, kapag kumukuha tayo ng maling gabay sa social media, no? Sa mga napapanood natin sa YouTube, napapanood natin sa TV, mga false teaching, false information, fake information, mga bagay na yan, alam po ninyo, those things will guide us or will lead us to destruction. Instead na mapatama ang buhay natin, nagiging mali ang takbo ng ating buhay. Bakit? Kasi kung saan-saan po natin pinupulot yung mga maling impormasyon na ginagamit natin as our guidance, ginagamit natin bilang gabay sa ating buhay. Kapag humingi ka din ng payo sa isang tao na halimbawa sasabihin mo may malaki kang problema, sumusuko ka na, sinusuko mo na ang buhay mo, hindi mo na alam ang gagawin mo sa buhay mo. And then, pumunta ka sa isang tao at inopen mo yung problema mo, sabihin mo, kaibigan, mare, pare, tol, may malaki akong problema. Ganito, ganyan. And then, ang advice sa'yo, kapatid, tol, mare, pare, alam mo, dapat wakasan mo na yung buhay mo. Hindi mo na kaya yan. Wala ka ng patutunguhan. Ano ka na? Isuko mo na yan. Tapusin mo na, sumuko ka na. So pagka gano'n ang naririnig mo sa mga tao sa paligid mo, anong mangyayari sa'yo? Diba? Toxic na yung nangyayari sa'yo, problemado ka na nga, hindi mo na nga alam ang gagawin mo, ganun pa yung mga payo o mga gabay o mga suggestion na matatanggap mo o makukuha mo. Then ano pa ang mangyayari sa'yo? Diba? So lalo kang mapapahamak. Kaya importante, ma-determine natin kung kanino natin hinihingi, kung kanino natin kinukuha yung ating mga gabay. Sa mga anak, mga kabataan na nandito, pagka may problema kayo, huwag kayong hihingi ng impormasyon, ng advice kung kanino lamang. Humingi kayo ng advice sa inyong mga magulang, mga spiritual parents, sa inyong mga teachers, pastor, mga kaibigan nyo sa Panginoon, mga kaibigan nyo sa church. Huwag sa social media. Sapagkat wala din kayong makukuhang magandang payo o advice sa mga tao doon. So kaya nga importante na yung question na ito, who or what is guiding your life? It determines yung magiging resulta ng iyong buhay. Importante na sa pagharap mo sa iyong buhay, sa pagharap mo sa mga pagsubok sa buhay, tama ang iyong perspektibo. Tama ang iyong pananaw. Dapat meron tayong tinatawag na godly perspective. Kahit lang sa pagharap natin sa ating mga problema. Kasi yung godly perspective, it will result to godly thinking. Our godly thinking will also result to our godly choices. Our godly choices will also result to our godly action. Our godly attitude, behavior, or application. So, binaliktad mo yon kapag ang ating kaisipan, ang ating perspective ay wrong perspective, worldly perspective. Ano ang magiging bunga nun? Ano yung magiging resulta nun? Of course, wrong perspective, worldly perspective, it will also result into, wrong and worldly thinking. Our wrong and worldly thinking will also result into wrong choices, worldly choices. Kapag mali ang ating choices, pag mali ang ating pinipili, mali ang ating resulta ng yung choices natin, magbubunga naman ito ng wrong behavior, wrong attitude, wrong action, worldly behavior, worldly action, worldly application. Kaya importante mga kapatid, we have the right perspective, we have the godly perspective. At saan natin makuha yung godly perspective na yon? Sa tamang gabay ng Diyos sa ating buhay. Amen? Sa tamang guidance ng Diyos. Without the right guidance of God, we will go astray. Maliligaw tayo. Mapapariwara ang buhay natin. Kaya nga ganyan, maraming mga kabataan, maraming mga sa panahon namin, marami akong mga naging kaibigan, mga kabarkada na naligaw ng landas. Naging drug addict, naging drug dependent, nakulong.
Kasi mali yung naggabay sa kanila eh. Diba? Mali yung nasumpungan nila. Kaya sa buhay natin, mga mahal na kapatid, individually, personally, choose the source of your guidance. Sa family, ganun din. Sa pamilya ninyo, dapat ang tatay, nanay, mga anak nag-uusap. Dapat ang sentro ng inyong pamilya, ang gabay ng inyong pamilya, walang iba kundi ang Diyos. God must be the center of your family. Kasi kapag hindi ang Diyos ang sentro ng inyong pamilya, maniwala po kayo sa akin, mahirap po na ipag-unite ang family. At kadalasan, kapag hindi ang Diyos ang sentro ng inyong pamilya, broken family, nasisira ang mga pamilya, nasisira ang mga relationship. Pero kapag ang ating pamilya, ang sentro, ang source of our guidance is our God. He's the center of our life. He's the center of our family. He's the source of guidance. Maniwala po kayo, tama ang lahat ng landas mo. Tama ang lakarin mo. Tama ang magiging direksyon ng iyong buhay. Amen po ba? Amen. Now, let's see. Okay, next page po. Next slide. Today, we have God's written words as our infallible. When we say infallible, meaning no mistake, no error, no error. Our infallible guide for life's journey. Salamat sa Diyos, mga kapatid, sapagkat sa pamamagitan ng Kanyang salita, God provided us His Word. No? Ang Diyos binigay niya sa atin ang Kanyang salita para maging roadmap. The Bible. Ito po ang ating roadmap. Hindi ko po lang sigurado kung may mga Bible pa rin tayo. Di ba kapag may yung mga travelers, no? Yung mga nag-travel, lalo na yung mga nag-explore, yung mga uncharted places, mga uncharted territory, ang ginagawa nila talaga importante sa kanila yung tinatawag nila na mapa. May mapa sila o kaya compass. So importante yung compass, importante yung mapa. Kasi yun ang magbibigay sa kanila ng direction. Without the map and without the compass, maliligaw po sila. No? Sa journey ng ating buhay, in our life's journey, our roadmap is the Word of God. Amen? This is our roadmap. This is our compass. Without this, mga kapatid, kung wala ang Biblia, kung wala ang salita ng Diyos, maliligaw po tayo. We will get lost without the roadmap, the spiritual map given by God for us to live. So, binigay sa atin yan ng Diyos para ipamuhay natin, maging gabay natin sa pang-araw-araw nating buhay. Matthew chapter 4, verse 4, sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pamagitan ng tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya ang buhay na tayo nabubuhay hindi lamang sa physical bread, hindi lamang sa kanin at ulam, isda, karne, gulay, hindi po. Tayo rin po ay nabubuhay most especially because of the Word of God given by God to us. Ito yung gabay natin. This is our guidance. This is the source of God's guidance for us. This is the written Word of God. This is the written message of God. It is revealed through His Word. Lahat ng bagay na kailangan natin nandito na eh. Regarding family, regarding relationship, nandito sa salita ng Diyos para hindi po tayo maligaw ng landas. Paano tayo mamumuhay? Individually, personally. Paano tayo mamumuhay sa ating pamilya? Paano natin ititreat ang ibang mga tao? Paano tayo makikisalamuha sa ibang tao? Paano tayo mamumuhay bilang isang komunidad ng mananampalataya? Everything is written in the Word of God. This is our roadmap to our spiritual journey of our life. Amen po ba? Next, meron po tayong tinatawag na mga living according to God's guidance requires. Ibig sabihin, ito po yung mga requirements. Ito po yung mga dapat na meron tayo na sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano para makuha natin yung gabay ng Diyos. Okay? So, in order for us to live according to God's guidance, we need all of these things. We need this. Number one, we need meditation upon the Word of God.
We need the meditation upon the Word of God. Hindi mo lamang ito babasahin. Okay? Sabi po rito sa Psalm 119 verse 105, Your Word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang salita daw ng Panginoon ay ilaw. Nagsisilbing ilaw sa ating paanan at tanglaw sa ating daanan. So without the Word of God, madilim. Without God's Word, it's dark. Full of darkness. Jesus said in John chapter 9, I am the light of the world. Jesus is the light of the world. Jesus is the Word of God. At ang salita ng Diyos, siya rin yung ating tanglaw sa ating daanan. Kaya kapag wala ang salita ng Diyos sa atin, madilim yung buhay natin. Tingnan niyo yung mga pamilya. Mga pamilyang walang Panginoon. Hindi si Jesus ang sentro ng buhay nila. Ang mga anak, lasinggero. Kasi yung tatay lasinggero. Galit na galit yung tatay sa anak niya. Bubugbugin kita. Nagiinom ka na naman. Pero yung tatay mismo lasinggero din. Paano mong aawatin yung anak mo na ititigil mong mag-inom kung yung tatay mismo lasinggero? Papatayin kita. Naglasing ka na naman. Naglasing ka na naman. Yung tatay kasi lasinggero din di ba? Yung anak, yung nanay galit na galit sa anak niya. Andito ka na naman sa sugalan. Kasi yung nanay din, nagsusugal din. Di ba, mga kapatid? Di ba? So, kasi walang guidance from the Word of God. Kaya kailangan talaga, at mga kapatid, hindi mo lang ito babasahin. You have to meditate upon the message of God. You need to break. Kailangan yung salita ng Diyos, kailangan mag-penetrate sa puso mo. Mag-penetrate sa kaluluwa mo. Sa buhay mo. Gusto mong magbago ang buhay mo, gusto mong magbago ang pamilya mo, kinakailangan ang salita ng Diyos pumasok sa puso mo, basagin ang puso mo. Puso mong bato. Pusong bato. At kapag ang salita ng Diyos nakapag-penetrate, nakapasok sa puso mo, walang imposible sa Diyos. Kaya niyang baguhin ang buhay mo, kaya niyang baguhin ang pamilya mo. Bakit hindi natin palapakan ng Panginoon? Amen? Pangalawa po, sensitivity to the leadership of the Holy Spirit. Sabi roon, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth, for He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak, and He will disclose to you what is to come. John 16, verse 13. Importante po na tayo po ay under the leadership of the Holy Spirit. Even sa our church. Kaya nga, ang sinasabi kanina nila Pastor SJ, nila Ma'am Rachel, na this coming year 2020, itong taon ng 2024, we are in the process, we are in the stage of incubation. Our church is in the incubation period because this is the moment we pray to God. We ask God for God's guidance. We ask God for His help. No? So, kasi without guidance ng leadership ng Holy Spirit, mabibigo tayong lahat. Sa church pa lang yon. How much more sa ating pamilya? How much more sa ating personal na buhay? So, we need the leadership of the Holy Spirit. Wag tayo ang namumuno. Wag tayong nangunguna sa ating buhay. Dapat allow the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit to lead our life. Let the Holy Spirit speak to us. When we pray, when we worship Him, let Him be alive in our life. Marami sa atin, we believe in the Trinity, we believe in God the Son, God the Father, God the Son. Pero nakakalimutan natin, there is also God the Holy Spirit. God the Holy Spirit is the one who guides us. He leads us so that we can communicate with God in our spiritual life. So, sa buhay natin, para tayo ay may guidance ng Diyos, let us be sensitive to the leadership of the Holy Spirit. In our life, in our family, in our church. Amen po ba? Next, number 3 po. Willingness to wait for God's timing. Sabi po dito sa Isaiah chapter 64 verse 4, For from days of old, they have not heard or perceived by ear, nor has the eye seen a God beside you, who acts in behalf of the one who waits for Him. Alam niyo mga mahal na kapatid, minsan, dahil sa sobrang nating dami ng ating ginagawa, nakakalimutan natin na maghintay sa tamang oras ng Diyos. We always on a hurry. We always
on a rush. No? Wala na tayong panahon na maghintay sa tamang gabay, tamang oras ng Diyos. At kadalasan pagka ganun tayo, pag hindi natin hinihintay yung tamang timing ng Lord, nagkakamali tayo. Always live according to God's timing sa panahon ng Diyos. No? At pagka ganyan po tayo yung attitude natin, ibig sabihin, we surrender our time, our life to the Lord. Then next po, following God when the way is unclear. Sabi dito sa Proverbs chapter 3, 5-8, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. It will be healing to your body and refreshment to your bones. Following God when the way is unclear. Alam nyo, maraming pagkakataon, hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa ating buhay. We always get confused. Naku-confused tayo, nalilito tayo. Paano ba gagawin to? Paano gagawin yan? No? Pero alam po ninyo, pagsunod sa Diyos ang pinaka-importante. Follow God. Obey God. May awit nga po, no? Mayroon tayong awit sa yung lumang kanta, yung Shepherd of My Soul, di ba? Naawit natin 'yon. So ano ba 'yon? Pastol ng aking buhay. No, ang pinaka tema ng awit na 'yon ay ang pagsunod sa Diyos. Kahit saan tayo dalhin ng Panginoon, sumusunod lang tayo. Just like sa buhay namin, no? Hindi naman po lingid sa inyo. Bago po ninyo ako nakilala, ay kami po ay missionary sa Cambodia. And then, all of a sudden, God moved us here sa Cainta. Nakasama namin kayo for 1 year. Purihin ang Panginoon. Yun na yung pinakamasayang taon sa buhay ko, 2017 eh. Kung makakalimutan nyo, no? Amen? Praise the Lord, diba? And then, biglang sabi ng Lord, okay, may pupuntahan ka, punta ka doon, sunod lang tayo sa Lord. Balik na naman ng Cambodia. And when I was in Cambodia, nagkaroon ng pandemic. Praise God for the pandemic. Salamat sa Diyos sa pandemic. Marami tayong natutunan. Isa sa mga natutunan natin sa pandemic ay hindi tayo magagaling. No? Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kasi sumobra ng yabang ng tao. Akala natin, magaling na tayo, no? And all of a sudden, God gave us this pandemic so that we have time to realize once again that there is God in heaven, na nakikita tayo, na siyang sumusubaybay sa ating buhay. Marami tayong natutunan during the pandemic. And then after the pandemic, dinala tayo ng Panginoon, ang pamilya ko, dinala ng Panginoon sa Quezon Province. And then, sumunod lang kami sa Panginoon. Akala ko, doon na kami mamamatay. Nagpapastor ako ng tao doon. At the same time, nagpapastor ako ng kambing. No? Honestly, no? Literally, may mga kaalaga po kaming kambing sa General Luna, manok. Wala lang kami doon, wala lang kami doon, pato. Pero meron kaming kambing, manok, pusa, ano ba yun? Aso, no? Parang pastol ng tao, pastol din ng mga hayop. And then, God, bigyan naman kami ng bagong direksyon ng Panginoon. God send us back to Taytay Rizal. Sumunod lang tayo sa Panginoon. Kasi ganun talaga ang buhay natin, mga kapatid. We just follow the will of God in our lives. At kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, the blessing follows as well. Mga kapatid, wag kayong matatakot sumunod sa kalooban ng Diyos sa buhay nyo. If you follow God, God's guidance, God's blessing will also follow you. Amen? And then next po. Walking in the Spirit of God in order to be strong and courageous. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be tremble or be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Joshua 1:9. Paborito to ng mga kabataan, yung verse na to, na tayo daw ay huwag matakot, no? Na sumunod sa Diyos, gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Anong sabi po doon? Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. God is with you. Mga kabataan, huwag kayong matakot sa laban sa buhay. No? Manatili lang kayong naglilingkod, nananampalataya sa Panginoon.
At ang gabay ng Diyos ay laging nasa inyo. Hindi lamang sa mga kabataan, mga magulang, mga nanay at tatay na narito. Huwag kayong matakot. Do not be terrified. Do not be afraid. God is always with us. God is always with you. Amen? Willingness to obey God and leave all the consequence to Him. Ibig sabihin nun, yung mga resulta, mga product ng ating desisyon. Pag sumunod tayo sa Panginoon, kagaya ng binanggit ko kanina, pag sumunod tayo sa Panginoon, ang Diyos ang bahala sa atin. Amen? When we obey God, He will take care of us. He will bless us. He will guide us according to His will. And then lastly, I think mayroon pang last dito, willingness to face conflict. Ayan. When you say conflict, hindi ka nakikipag-away dito, no? Sabi ni Pastor, willingness to face conflict. Ibig sabihin, harapin natin ang ating mga kaaway. Hindi po. Hindi ko po sinasabi kayo na makipag-away tayo, no? When we say conflict, meaning conflict against the world. Because we are children of God. We are children of light. At ang kalaban ng liwanag, ang kalaban ng Diyos ay ang sanlibutan, ang kadiliman. We are not in conflict against each other. Hindi natin kaaway ang mga kapatiran natin. Hindi mo kaaway yung katabi mo. No? Kahit nagsasawa ka na dyan. No? Hindi mo yan kaaway. Hindi tayo magkakaaway. We are not in conflict against each other. We are in conflict against the darkness of this world. Ang gawa ni Satanas, ang gawa ng kaaway. Pero sabi ng Biblia, huwag tayong matakot against the work of Satan. The one who is in us is greater than the one who is in the world. Ang nasa ating puso ay mas malakas, mas makapangyarihan, mas dakila kaysa siya na nasa sanlibutan. So tayo ay magtatagumpay, tayo ay magwawagi sapagkat meron po tayong tunay na ganap at gabay galing sa ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang Panginoon.